bawal na gamot, pagbisyo, minom, lahat. Lahat po, alos ng mga kabataan doon sa amin. Almost 30 plus, tinatawag ko pong bata-bata yan. At naging leader-leader din po ako doon sa amin. Laman din po ako doon sa tinatawag na guidance sa school. Kaya tinatawag, ano ba tawag dyan? Na-master ko po yung first year. Kasi 3 times po kung bumalik ng first year, hindi ko po siya natapos. Kasi palagi po akong napapaaway. Ngayon, during that time, na yung nanay ko po, bata pa lang kami, palagi niya po kaming dinadala sa simbahan. Born again po yung simbahan na ito po isang Pentecostal. Napapakinggan ko yung salita ng Diyos. At outstanding pa nga ako doon sa mga kabataan pagdating sa mga memory verse, kasi teacher yung nanay ko Siya yung mismong nagtuturo. Pero hindi ko pa gaano maunawaan. Balik na naman ako doon sa aking buhay. Halos lahat ng magulang doon sa amin, hindi na pinapasama sa akin yung mga anak nila. Kasi baka ma-impluwensyahan sila. Hanggang sa dumating ang araw, na yung nanay ko, siya po ay na-convert sa Baptist. Nakilala niya ang Diyos. Bagamat naroon siya sa Pentecostal, matagal na po siyang born again, palagi niya pa rin sinasaliksik kung ano yung katotohanan. Hanggang sa yun nga po ay na-convert siya sa Baptist, then nakilala niya ang Diyos, ang katotohanan sa pangangaral ng salita ng Diyos, and after that, unti-unti niya pong nawin yung mga kapatid ko. Nawin niya po, nadala niya sa Panginoon yung aking kapatid, yung bunso, at yung aking ate. Pero kaming tatlong lalaki, hindi po kami madala. May time na nakikita ko ang nanay ko naglalakad mula sa malayo. Kasi naglalakad po yun, ganun niya po kamahal ang Diyos. Nilalakad niya yung simbahan. Para lang siya makapag-church. Yung simbahan po namin sa Novaliches. Kung saan po kami nag-a-attend. Lalakarin niya papunta, lalakarin niya pa uwi. Ganun po ang nanay ko. Then may time na naglalakad siya, nakita ako sa malayo. Nakikipag-away pa po ako noon. Tapos nakita ko siya, malaki ang respeto ko sa nanay ko. Nakita ko siya sa malayo, nagtatago ako. Kasi ayoko makita niya yung bagay na ginagawa kong ganun. Sabi ko, bakit kaya naglalakad ito? Bakit kaya alas 11 na ng gabi, sinisikap niya pa rin pumunta ng simbahan, umuwi ng ganong oras. Hanggang sa ako po ay kunting-kunting kinonvict ng Diyos sa pamamagitan ng nanay ko. At alam niyo po kung ano po yung dahilan kung bakit na po ako nadala simbahan sa pamamagitan po ng kanyang panalangin. Prayer ang naging sagot. Kaya sa akin po, nung nakilala ko ang Diyos sa buhay ko, 8 years ago, February 13 po ito, February 21, nung siya po ay aking tinanggap sa aking buhay na sariling Panginoon at tagapagligtas. At doon ko po nalaman yung katotohanan pagdating sa sinabi ng Diyos na mayroong kang buhay na walang hanggan, mayroong kang katiyakan na ikaw ay pupunta doon sa langit na bayan at makakapiling mo si Kristo. At doon nagsimula yung aking buhay at doon ko nalaman na ako pala ay talagang ligtas at pwede nang maging Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Kaya
Hindi ko na po siguro mahabaan, baka masyado pong makonsume yung ating time. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nung nakilala ko siya sa aking buhay, yung mga kabataan sa amin, itong taon po ako nawala doon eh. At pag-uwi ko doon sa amin, hindi na sila makapaniwala na yung mukha ko dati, mukha ng mangkok. Kasi kapag ikaw ay gumagamit, talagang ganyan talaga yung mukha mo eh. Lulubog talaga yan. Pero nung pag-uwi ko doon, hindi na sila makapaniwala na ako yung nag-i-impluwensya sa mga anak nila dati. Kaya, ayun lamang po. Maraming salamat po. Marami pang bagay. Pero ang lahat ng iyon ay tanging Panginoon na lamang ang nakakaalam. Kaya ang isang verse lamang pong makikita, may bibigay ko sa inyo. Sinabi ni Pablo, I am what I am by the grace of God. To God be the glory po. Salamat po sa inyo. Amen. Praise the Lord. At tunay po na ang Panginoon po lamang ang maaring magbabago ng ating buhay. Kapag hindi mo pa naranasan na muli kang maipanganak sa pamilya ng Diyos. At yan po ang nais ko pong bigyan po ngayon ng salaysay o nais ko po ibahagi sa inyo yung isa pong aralin ng doktrina ng ating Panginoon na isang pangangailangan ng lahat ng tao. Na ang tao ay kinakailangan siyang muling maipanganak. Sa English po ay ma-born again. Kumisan yung salita pong born again ay hindi na po gaano nauunawaan ng mga tao. No? Na isang pangangailangan pala ito at ito pala isang experience. Ang ating kaisipan o konsepto, pag pinag-uusapan yung being born again o ma-born again, akala natin yung tayo ay dadalo sa mga born again ng mga simbahan, ng mga sekta, pag ating itinaas ang ating mga kamay at kasama sila nag-aawit, born again na tayo. Hindi po. Ito pong born again o kapanganakan muli, ang nais ko pong ipayag sa inyo, yung mismong kapaliwanagan ni Jesus kung bakit kailangan natin ang tayo ay maipanganak na muli sa spiritual. Babasahin ko po sa inyo ang ilang mga talata sa Bible na ating matagpuan po sa aklat ng Juan. Sa John chapter 3, mga kaibigan, mga minamahal, babasahin ko po sa Tagalog. Ito pong ating mababasa. May isang lalaki sa mga Pariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Siya rin ay pumunta kay Jesus ng gabi at sinabi sa kanya, Rabbi, nalalaman namin na ikaw ay isang tagapagturong nagbuhat mula sa Diyos. Yung pong salitang rabbi, ang isa niyan, guro, teacher. Sapagkat walang tao maaaring gumawa ng mga himalang ito na iyong ginawa, maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Yung pong himalang binabakit po dito ni Nicodemo, ito po yung nung ating Panginoon po ay pumunta ng kasalan, ginawa niya pong mabuting alak yung tubig. Kasi naubusan po ng maisaserve na alak po yung mga ikinakasal o yung kinasal. Kaya sabi niya, walang sino mang maaring gumawa ng mga himalang ito na yung ginawa maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Jesus ay sumagot at sinabi sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban, kapag hindi, sabi ng Panginoon, maliban na ang isang tao ay may panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Si Nicodemo ay nagsabi sa kanya, paano ba ang isang tao ay may panganak kung siya ay matanda na? Maari ba siyang muling ipanganak o pumasok sa ikalawang pagkakataon sa sinapupunan ng kanyang ina at maipanganak? Jesus ay sumagot, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang isang tao ay maipanganak sa tubig,
at sa espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Yaong ipinanganak sa laman ay laman, at yaong ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Yaong, sabi niya sa verse number 7, huwag mamangha na sinasabi ko sa iyo, kayo ay dapat maipanganak na muli. Sa verse 8 po, sabi ng salita ng Panginoon, ang hangin ay umiihip kung saan ito nais, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi masasabi kung saan ito nanggagaling. At kung saan ito naparoroon, gayon ang bawat isa na pinanganak sa Espiritu. Panginoon aming Diyos, pagpalain mo po, Ama, ang mga salita mo sa hapong ito. Bigyan mong linaw, Ama, sa aming mga kaduluwa at makinig ang mga salita mong ito. Abutin mo, O Lord, ang aming pangunawa, at kayo po, unawa, O Diyos, ang magligtas ng mga kaduluwa sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. By the way po, ako po ay si Pastor Arlito Ganya. Ako po yung asawa po ni Sister Limpa, ang purok po sa ating lugar na ito. At naparito po kami upang kami po ay magpahayag sa inyo ng salita ng Diyos, isang aralin ng ating Panginoon, na ang kapanganakan muli ay isang pangangailangan ayon sa ating Panginoong Kristo. Pero isang tao, sabi sa ating binasa kanina, na isang Pariseyo, kilala po isang tao, at siya po ay nakipag-usap sa Panginoon, na sinasabi dito na tinawag niyang mabuting guro ang ating Panginoong Kristo, ngunit may isang bagay po na isang pangangailangan ng nakita ni Jesus sa taong ito. Nang sabi niya, maliban ang tao ay may panganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon sa verse number 5, maliban ang tao ay may panganak na muli sa tubig at sa espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ating pong pag-uusapan ng 4 na katanungan na bakit kailangan ng tao na siya ay may panganak na muli. Ikalawa ay bakit kailangan na ang tao ay maipanganak na muli o ma-born again. Ikatlo, sa paanong paraan tayo maipapanganak na muli. Ikaapat po, anong resulta na pag tayo ay nakaranas ng Inyo po matatandaan, sabi ng verse number 1, na mayroong isang lalaki na ang pangalan niya po ay Nicodemo. Na siya po ay lumapit sa Panginoong Kristo nung gabing ring yun, sabi ng Biblia. Sino po ba dito si Nicodemo na binamagit ng Biblia? Si Nicodemo po ay isang Pariseyo. Sa panahon ng ating Panginoon, ang mga Pariseyo po ay mga religious leaders o sekta ng panahon ng ating Panginoon, na sila po ay bihasa sa salita ng Panginoon doon po sa Lumang Tipan, sa batas ng salita na ating mabasa po sa Lumang Tipan. At siya po rin po, at the same time, siya po ay isang pinuno. Kumbaga sa atin, siya po ay member ng council, ng konseho. Kapag siya po ay pinuno ng mga Hudyo, na nung gabing yon, sabi ng salita ng Panginoon, siya po ay lumapit sa Panginoong Kristo. At tinawag niya po ang ating Panginoon na guro. Ang sabi niya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay tagapagturong nagbuhat mula sa Diyos. Sapagkat walang maaring maagawa ng mga himala, maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Narito po si Nicodemo na isang taong bihasa sa salita ng Diyos, isang taong reliyoso, ngunit hindi niya po nauunawaan yung sinasabi ng ating Panginoon patungkol sa kapanganakan muli na kailangan niyang maipanganak na muli. Naniniwala po ako na itong si Nicodemo ay isa po isang open-minded na tao na nais niya talagang malaman ang katotohanan. Gusto niyang makilala kung sino itong si Jesus, na sa kanyang pagkakilala, isa lamang siyang guro na nanggaling sa Diyos. Hindi ba napaganda na si Nicodemo, hindi niya po pinagmalaki yung kanyang religion na sekta ng Pariseyo, ngunit nakita niya po
ang sarili niya na nais niyang maunawaan ang paraan ng Diyos ng kaligtasan. At narito po, kanya pong kausap na yung mismong tagapagligtas ng mga panong yaon. Sa kabila po ng pagbibigay papuri ni Nicodemo sa ating Panginoon, tinawag siyang rabbi, na ang sabi niya, walang sino man ang maaring makagawa ng mga himala, maliban na ang Diyos ay sumasa kanya. Ngunit hindi po pinansin ng Panginoon yung flattering na binigay po ni Nicodemo sa ating Panginoon, sapagkat may isang bagay po ang nakita ng Diyos sa buhay ni Nicodemo. Sa kabila na siya po isang reliyoso, matalinong tao, pero nakita ng Diyos na siya ay open-minded, bukas ang kanyang kaisipan at tungkol sa mga bagay na espiritual. Sabi ng Panginoon sa kanya, sinasabi ko sa iyo, sabi ng katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na isang tao, sabi ng Panginoon, tandaan po natin, pag sinabi ng Panginoon na dalawang ulit na katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang ibig sabihin nun, 100% na totoo sasabihin ko sa iyo, sinasabi ng Panginoon. Kapag ang tao, kapag sabi niya, maliban na ang isang tao ay may panganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. So napakaliwanag po, sinabi ng Panginoon sa kanya, Nicodemo, kapag ang tao ay hindi niya na-experience yung kapanganakang muli, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. Kung ating isisimplify po yung kaharian ng Diyos, ibig sabihin, yung mismong tahanan ng Diyos, yung langit. Na pag hindi mo naranasan na muling ipanganak sa espiritual, hindi ka maaring makapasok, hindi mo maaring makita yung kaharian ng langit. Ngunit iba pa rin po ang pagkaunawa ni Nicodemo sa sinasabi ng Panginoon na kailangan mong muling maipanganak na muli. Na akala niya po, pag sinasabi po ang kapanganak na muli, akala niya, sabi niya nga, pwede bang mangyari yun? Na pag ang tao tumanda, mamatay, at muli siyang babalik sa sinapupo ng kanyang nanay, at muli siyang ipapanganak. So, ang pagkaunawa po nitong religious leader na ito sa kapanganakang muli, yun pong reincarnation. At maraming mga religion naniniwala po sa reincarnation. Na pag ang tao raw po namatay, babalik ka sa tiyan ng nanay mo, yung kaluluwa mo. Paano kaya kung yung nanay niya nasa tiyan ng nanay niya? Paano siya ipapanganak? Yung nanay niya, naroon pa rin sa tiyan ng kanyang lola. So mali po yung pagkaunawa ni Nicodemo patungkol po sa kapanganakang muli. At hindi po totoo yung tinatawag nating reincarnation, sapagkat kung totoo po yung reincarnation, dapat hindi na po dumami yung tao. Kasi yung tao pala, pabalik-balik lang pala tayo sa mundong ito. Sabi ng Panginoon, ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Ang pinanganak sa laman ay ang laman, ngunit ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu nga. Kanina ating nabasa po yung verse number 3, sinasabi ng Panginoon, na maliban kapag hindi ka na born again, hindi mo makikita yung kaharian ng langit. Ikalawa, sabi ng Panginoon sa kanya, katotohanan sinasabi ko siya sa verse 5, sabi ng Panginoong Kristo sa kanya, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Napakasaklap na pag hindi ka na born again, hindi mo naranasan yung kapanganakang muli sa espiritual, hindi mo lamang makikita ang langit, kundi hindi ka pa makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, nais ko pong ating pag-usapan ang unang-unang katanungan, bakit nga ba kailangan mo na maipanganak na muli? Yan po ang una ating katanungan. Bakit mo kailangan ma-born again o maipanganak na muli? Tanda po ito, born again, hindi po ito sekta, hindi po ito religion, kundi ito isang experience na dapat maranasan mo. Ang tanong nga, bakit natin kailangan maipanganak na muli? Alam niyo, pag ating pinag-uusapan yung ating kaligtasan at yung pagkakasala ng tao,
lagi po nating binabalik-balikan yung ating unang magulang. Sino po yun? Si Eva at saka si Adan. Tanda po natin nung nilikha ng Diyos ang ating unang mga magulang, si Eva at saka si Adan. Sila po ay merong relasyon sa Diyos. Okay? Ugnayan sa Panginoong Diyos. Na sabi ng Panginoon sa kanila, sa gitna ng halaman ito ng Eden, malaya kayo makakakain ng bunga, ng prutas, mga bunga ng punong kahoy. Ngunit sa gitna ng halaman ng Eden na iyan, meron kayong dalawang klase ng bunga na hindi nyo dapat kakainin. Una, yung bunga ng tinatawag na puno ng buhay. Ikalawa po, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin, nahihipuin man, itong bunga ng pagkakaalam ng masama at ng mabuti. So napakasimple lang po, no? Ang utos ng Panginoon sa kanila, kay Adan, huwag niyong kakainin, hihipuin man, itong bungang ito ng pagkakaalam ng masama at ng mabuti. So ibig sabihin, na sinasabi ng Panginoon, yung bungang yun pag kinain nyo, malalaman ninyo ang masama at ang mabuti. So sa madaling salita, sabi ng Bible, isang araw, si Eva po ay lumalakad doon sa halamanan ng Eden at kanyang nakita po itong bungang ito na pinagbabawal ng Diyos. So sinasabi ng Bible na napakaganda sa paningin at maaring masatisfy yung kanyang kagutuman at ang sabi ganoon, magiging matalino siya. Sapagkat kasama niya doon sa Eden ay ang isang ahas na ginamit po ni Satanas para tuksihin po si Eva. Na siya po ay ahas na nagsasalita. Siguro kung kayo po si Eva nung mga panahon na yon, makukurious ka din eh. Kasi doon sa Garden of Eden, ang Diyos lang po bumababa at sa kanila nakikipag-usap. At nung oras na yun, mayroong isang ahas na ginamit si Satanas upang tuksuhin at dayain itong si Eva. Imagine, isang creature, isang ahas ang sasalita. Kaya maaring mapukaw ang iyong kaisipan, curiosity. Paano itong hayop nagsasalita? Marahil ito isa rin po itong deity o isang divine na kaya makipag-usap sa tao. Sa madaling salita, yung salita ng Diyos ay pinilipit ni Satan. Ang sabi niya, sinabi ba ng Diyos na huwag niyong kakainin itong mga bungang ito? Pero ang sabi ng Bible, di ba, malaya kayong kumain ng mga bunga dyan, pero itong halamang ito, yung bungang ito, huwag niyong kakainin sapagkat the moment you will eat this fruit, sabi ng Panginoon, you will die. Sa oras na kanin mo itong buwang ito, sabi ng Panginoon, walang pagsalang kayo'y mamamatay. At sabi nga ng Bible, inalok po ni Eva, si Adan, upang kumain ng pinagbabawal na bunga ng Diyos. At matapos din ang kainin po, yung bungang yun na pinagbabawal ng Diyos, ang sabi ng Biblia, na mulat po yung kanilang kamalayan, yung kaunawaan, naunawaan nilang, nakita nilang sila pala ay mga hubad at nagpasimula na yung mali siya ay pumasok sa isipan ng tao. So, sabi ng Bible, pag kinain nyo, walang pagsalang kayo mamamatay. Pero katunayan niyan, hindi po agad-agad namatay si Adan. Nabuhay po siya ng 930 years bago po siya namatay sa physical. Ano po ang unang namatay na sinasabi ng Panginoon, mamamatay kila Eva at Adan? Sila po ay namatay sa espiritual. Sa Bible po, pag atin nababasa yung salitang kamatayan, ang ibig po sabihin ng kamatayan, ito po'y paghihiwalay ng tao po na pag ang tao po namatay, naghihiwalay sa atin yung alin? Yung ating kaluluwa, yung ating katawan, at yung espiritu po'y bumabalik sa Diyos. Yan ang kamatayan, ang ibig sabihin ng kamatayan, separation, pagiging hiwalay o paghihiwalay. Sabi naman nating spiritual death na ang tao, kahit buhay ka sa physical, dahil ang tao po ay nagkasala, makasalanan, ang tao po ay hiwalay sa Diyos, ang tao po ay patay sa kasalanan. Kaya nung araw po na si Adam po ay sumuway sa utos ng Diyos,
Tandaan po natin, pag sinasabing kasalanan, ang ibig sabihin ng kasalanan ay pagsuway sa utos ng Diyos. At kung sila po ay sumuway sa utos ng Diyos, ang sabi ng Bible, si Adan po at saka si Eva ay namatay espiritual, nang ibig sabihin na ang tao po, si Eva at si Adan, ay napahiwalay sa Diyos. Kaya nga, nung bumaba po ang ating Panginoon upang muli sa kanilang makipag-usap, ang sabi ng Diyos sa kanila, nasaan kayo? Eva, nasaan kayo, Adan? Kinain niyo ba yung pinagbabawal kong bunga? Bakit po sila hinahanap ng Diyos? Ibig sabihin na nawala sila, nawala. Ang ibig po sabihin doon, ang tao po, nung nagkasala po ang ating unang mga magulang, sila po ay napahiwalay sa Diyos. Kumbaga po sa telepono, nasira po yung ating connection ng tao sa Diyos. Kumbaga sa ating panahon ngayon, yung nawala po yung internet at wala ng koneksyon ng tao sa ang Diyos. Hindi ba napakahirap noon na mawalan ka ng koneksyon sa tao o sa Diyos? Hindi po ba? Kaya sabi ng Bible, sila po ay namatay sa spiritual. Sila po, ang tao po ay napahiwalay sa Diyos. Kaya nga, kailangan ng tao na muling may panganak na muling mapanumbalik sa Diyos kasi ang tao po ay napahiwalay sa Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Sabi ng Biblia na noong si Eva po sa si Adan ay nagkaroon po sila ng supling. Sabi ng Bible, yung pong mga anak ni Eva sa ni Adan ay namana po natin yung tinatawag nating pagiging kalikasan na pagiging makasalanan. So bakit po kailangan ng tao na siya ay maipanganak na muli sa pamilya ng Diyos? Sapagkat ang tao ay napahiwalay sa Panginoon, namatay sa spiritual. Kaya nga po tinatawag si Satanas, tinasabi ng Bible si Satanas po ay mamamatay nung pasimula sapagkat kanyang pinatay yung ating unang mga magulang doon sa laman ng Eden. Ngayon maliwanag po, no, ang ugat ng ating pagiging makasalanan ay nagmula po ito kay Eva at saka kay Adan. Ang tao po ay patay sa kasalanan. Ang tao po ay hiwalay sa kasalanan, sa Diyos dahil sa pagkakasala. Kaya ano po naging bunga ng kasalanan ni Eva at saka ni Adan, ang sabi ng Bible, kaya nga ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan ay naranasan ng buong ng lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Siguro naman sa hapong ito, wala magsasabi sa atin na, alam mo, pastor, ako wala akong kasalanan eh. Ako'y sinilang eh. Hanggang ngayon, wala akong ginagawang kasalanan. Siguro pag sinabi mo wala kang kasalanan, ito na yung unang-unang araw na ikaw ay nagkasala. Ikaw sabi ng Bible, ang lahat ay nagkasala. So ano po ang kalalagayan ng tao sa kanang Diyos? Na tayo pong lahat ay nagkasala, ang tao po ay hiwalay sa Diyos. Kaya nga po ang tao gumawa sa ng religion na ang akala niya na pamagitan ng religion, maaabot niya ang Diyos. Kaya nga po ang religion ay ito po yung pinakahagdanan ng tao sa pag-aakala niyang maaabot niya ang Diyos sa kanyang kalagayang hiwalay. Religion, yung ating mga mabubuting gawa, yung mga pagtupad sa kautusan, yan ang ating iniisip na baka tayo maaring maligtas at nanggapin ng Diyos. Ngunit alam po natin, sabi ng Bible na si Kristo inaparito, sinugo ng Diyos. Na sabi ng Bible, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, na sinugo niya yung kanyang bugtong na anak, upang sino man ang sa kanya'y manampalataya ay hindi mapahamak, bago siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. So bakit natin kailangan ma-born again? Kasi ikaw at ako ay makasalanan. Ikaw ay patay sa spiritual sa harapan ng Diyos. May religion ka, ngunit wala kang relasyon sa Diyos. Yun ang pinakamalinaw po doon na kaya kailangan mo ma-born again kasi wala kang relasyon sa Diyos. Ang tanging maaari mo lang maipagmapuri sa sarili mo na ako ay mayroong religion. Ngunit hindi po religion ang maaring sa'yo makapagligtas. Sabi ng Panginoon Kristo, siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man na maaring makapunta ng langit sa pagitan lamang ng Panginoon Kristo. Bakit hindi po religion maaring makapagligtas sa iyo?
Sapagkat hindi po ang religion ang pinako sa krus, si Kristo po ang pinako sa krus. Bawat religion, nagsasabi na, kami ang tama, kayo ang mali. Ha? Mali kayo, kami ang tama. Kaya ang tao ngayon nalilito na. Kaya nung sinabi ng Panginoon na siya lamang ang daan, hindi sinabi ni Lord na siya ay isa sa mga daan, kundi sabi niya, siya lamang ang daan patungo sa Ama. Ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ng Panginoon, walang sino man ang maaring makapunta sa Ama sa pamagitan lamang ni Kristo. Kaya nung sinabi ni Lord na siya lamang ang daan, lahat ng sinasabi ng mga religion na sila lamang ang tama, sila lamang maliligtas, kasinungalingan, sapagkat si Kristo lamang ang maaring magligtas sa atin. Right. Siya lamang po ang daan. Kaya paano tayo maipapanganak na muli? Ang sabi ng ating Panginoon, na maliban ang tao ay may panganak sa Espiritu, sa tubig at sa Espiritu, hindi siya maari makapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo, pag sinabi natin kaharian, paghahari ng Diyos, ang sabi nun, na ang Diyos ay naghahari na sa buhay mo. At ang tao po na wala sa Panginoon, ang naghahari sa mundo po, si Satanas, mga kapatid. At hindi po maaaring maikaila sa ating mga kabataan ngayon. Anong klaseng buhay mayroong kabataan ngayon? Yung pong sinabi ng ating pambasang bayani, sabi niya, di ba, na ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, ng susunod na henerasyon. Pero nasa ang kabataan ngayon? Ahaling sa bisyo, ahaling sa droga, kung saan mga masamang gawain. Bakit po ang tao, nung tayo po isinilang, sabi ng Bible, sinilang lahat po tayo, dumating tayo lahat sa tinatawag nating age of understanding, age of accountability, na pagka naunawaan mo na yung kasalanan, ginagawa mo na yung kasalanan ng willfully, dito po nagpapasimula ang tao, ang bata ay nagiging anak ng dyablo. Po yung mga baby, halimbawa, meron kang anak, baby, tapos sa 5 years old, namatay po yung batang yan, nasa po inosente pa, wala siyang nagagawa pang kasalanan, sa langit po siya pupunta. Right. Pero pag yung mga bata, yung ating mga anak, nakikita mo, nag-umpisa tumitigas ang ulo, nagsisinungaling na siya, tumitikim na siya ng sigarilyo, tumitikim na siya ng mga alak, ng mga droga, kung saan mo nakikita sa ibang lugar, yan ang pasimulan, ang anak mo ay nasa pailalim na ng anak ng Diablo. Kaya ang tanong, Pastor, kailan ba ang tao naging anak ng Diablo? Nung ikaw at ako ay namulat sa paggawa ng kasalanan, doon tayo napabilang sa napabilang tayo sa pamilya ng Diablo. Right. Kasi ang tao makasalanan. Yes. Kaya mga kabataan, alam ko nag-inikay sa akin, mga magulang, napakalagay ito, may paanyaya ang mensaheng ito. Paanyaya ng Panginoon na kinakailangan mong maipanganak na muli. Yes. Hindi ko sinasabing kailangan magbautismo ka o magpamember ka sa isang church na nagmamalaking pag wala kayo sa amin, hindi kayo pupunta ng langit. Halimbawa, sinabi ko sa iyo, pag ikaw sa Baptist, pumunta ka pag naging member ka, maliligtas ka. Kasi nungalingan po yun. Kasi pagkat si Kristo lamang po ang tagapagligtas. Ang lahat ng tao, sabi ng Bible, nagkasala. Tandaan mo to, anak, mga kabataan. Pag nalalaman mo na ang kasalanan, alam mo gumagawa ka ng kasalanan. Alam mo na ang pagsisinungaling ay kasalanan. Ang pagmumura, lahat ng gawain kasalanan, ikaw ngayon ay napapabilang na sa pamilya ng Diablo. Doon nagpasimula na naligaw ka. Doon nagpasimula na palayo ka sa Panginoon nung naunawaan mo na yung paggawa ng kasalanan. Kaya yung ating mga anak, bantayin po natin. Huwag tayong matuwa kung marunong magmura. Magaling magmura yung anak. Natutuwa pa kung yung mga magulang. Pero hindi na alam, ito ay manifestation na yung ating mga anak napapalayo na sa Diyos. Right. Kaya napakalagang pakinggan niyo po ang mensaheng ito, mga anak, mga magulang. Sabi ng Bible, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Ngunit, sabi ng Bible, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pastor, paano ba tayo maipapanganak na muli?
Kanina ating tinalakay, bakit kailangan mo ma-born again? Sapagkat ikaw ay nahiwalay sa Diyos. Mula nung ikaw ay namulat sa kasalanan, naunawa mong kasalanan, naiintindihan mo, at gumagawa ka na ng kasalanan, yun ang pasimulang napahiwalay ka Diyos at patungo ka na ng impyerno. Yes. Ngunit, ang tanong ngayon, Pastor, paano ba tayo mapapanak na muli? Napakasimple lang po mga minamahal, mga kaibigan. Sinasabi ng Bible na sinugo ng Ama ang kanyang kaya sa isang anak. Naku, ang sino ang sa kanya'y manampalataya, magtiwala, tanggapin si Kristo bilang iyong Panginoon, tagapagligtas, magsisa iyong kasalanan. Sabi ng Bible, bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yes. Kapanganak ka muli. Alam niyo ba na ang lahat ng tao sa bisa ng pagalang, dahil ang lahat ng tao po ay nilalang ng Diyos. Lahat ng tao po ay lahi ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. Ngunit nung nagpasimula kang gumawa ng kasalanan, iba na ang nagmamay-ari sa atin. Gusto ko lamang pong bigyan diin yung isang pangangailangan na bakit mo kailangang ma-born again, maipanak na muli. Sapagat iba na ang nagmamay-ari sa iyo. Hindi na ang Diyos. At alam mo sa sarili mo yun. Na hindi mo pwedeng sabihin sa harapan ng Diyos, Lord, wala man akong kasalanan eh. Meron po. Dati kang pag-aari ng Diyos. Na naisang na sa kasalanan. Na pinag-aharian ngayon sa Satanas. Kaya nga ang tao wala siyang kapangyarihang baguhin ang sarili niya. Kasi alipin siya ni Satanas eh. Gusto niya magbago pero hindi niya magawa. Maliban na lamang ma-born again ka, sabi ng Bible, babaguhin ng Panginoon ang iyong buhay. Pastor, gusto kong malaman niyo paano nga ba ako makararanas na muling maipanganak sa pamilya ng Diyos. Sabi ng Bible, sa Romans chapter 10, na kung ipapahayag mo ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon. Naniniwala ka bang si Jesus ay Panginoon? Simple lang po, sabi ng Bible, na kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na siya'y namatay at napako sa krus, muling nalibing at muling nabuhay mula sa mga patay at nangako muling babalik, ang sabi ng Diyos, ikaw ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yes. Pananampalataya, pagsisisi, ang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ano lang po, Pastor, napakasimple. Yun ang sabi ng Bible. Pag sinabi mo sa mga tao, patanungin ka, Pastor, paano ba ako maliligtas? Sabi ng Bible, pagsisiyan mo ang mga kasalanan mo. Aminin mo makasalanan ka. At tanggapin mo si Jesus sa puso mo bilang tagapagligtas. Pastor, napakadali naman nun. Kaya nga, ang dali nga, di mo pa magawa eh. Kasi nagkitiwala tayo sa sarili nating kabaitan. Ha? Sa mga religyong kinakabilangan natin. Pero sabi ng Panginoon, siya lamang tagapagligtas. Yes. If you confess your sin, sabi ng Bible, He is faithful. Matapat siya na papatawarin ka sa inyong mga kasalanan. Sabi ng Bible, tinubos ng Lord, tinubos ni Jesus ang ating mga kasalanan. Na tayo po ay biniling muli ng Diyos mula sa pagkaalipin mula kay Satanas. Yes. Pinalaya tayo, meron tayong utang sa Diyos, kaya binayaran ng Lord ang ating utang sa Panginoon Diyos. Kaya sabong ito, nakikitang anyayahan sa pamagitan ng panalangin o gusto ko tang anyayahan na sa pamagitan ng katanungan na ganito, nais mo bang makatiyak kung paano ang maligtas? Nais mo bang si Kristo ay tanggapin sa habong ito bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Sipin lang po, paano mong sa pamagitan ng panalangin, ng pagsisisi, may papahayag mo ang pagnanais mong maipanganak na muli sa pamilya ng Diyos. Sabi ng Panginoon, bago tayo mananalangin, sabi ng Panginoon, na pag nanampalataya ka sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, sabi ng Bible, bibigyan ka ng buhay na walang hanggan, mariligtas ka.
Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sa John 1:12, sabi ng Bible, datapwat sa kanila na tumanggap at nanampalataya kay Kristo, sila ay binigyan ng Diyos ng karapatan, ng kapangyarihan na tawagin maging anak ng Diyos sa pamagitan sa kanyang pangalan. Kaibigan, sa hapong ito, ang tanong ko ngayon, gaya na sinabi ng Panginoon kay Nicodemo, kailangan mong maipanganak na muli. At yan, para ka maipanganak na muli, pag-isihan mo ang kasalanan, tanggapin mo si Jesus sa hapong ito sa pamagitan ng panalangin ng pagtanggap sa puso mo. Hindi kita aanyayahan sa aming simbahan, aanyayahan kita na tanggapin mo si Jesus sa hapong ito bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas, sapagkat siya lamang ang may kakayahang magbigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Siya lamang may karapatan magpatawad ng iyong mga kasalanan at baguhin ang iyong buhay. Kaya sa hapong ito, tayo po ay yuyuko. Alam ko kayo po ay nakakapakinig po ng tinig na ito. Nasaan man kayo sa inyong mga tahanan, sa labas kayo dyan, kayo po ay akina niya yan. Kung nais mong makatiyak ng kaligtasan, kung nais mong maipanganak na muli sa pamilya ng Diyos, inaanyayahan kitang manalangin at sumunod sa panalangin na ito. Pwede mong maipahayag yung desire mong maligtas sa pamagitan ng maiksing panalangin na ito. Panalangin po tayo. Nais ko pong ikaw na gustong tumanggap sa Panginoon. Sumama ka sa panalangin ito. Pag sinabi kong dakilang Diyos, sabi mo dakilang Diyos. Okay? So tayo po ay manalangin. Sumama ka sa panalangin ito. Sabihin mo, dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat Panginoon. Amin pong narinig ang papatahayag ng salita mo, ang isang malaking pangangailangan na po ay kinakailangang muling maipanganak sa iyong pamilya. Panginoong Diyos, aming Ama, nakita ko po ang aking sarili na isang kasalanan sa iyong harapan. Patawarin mo ako sa lahat ng aking mga pagkakasala. Hugasan mo ako ng iyong banal na dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Panginoong Yesus, ako po'y sumasampalataya sa iyo. Nakitiwala na ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Kahapong ito, binubusan ko po ang pintuan ng aking puso. Inaanyayahan kitang pumasok sa aking puso. Tinatanggap kita bilang sarili kong Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Yesus, iligtas mo ako. Bigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Ibilang mo ako sa iyong pamilya. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon Diyos, sa dugo mong humugas sa aking karumihan. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Kung ikaw ay sumama sa panalangin ng ito ng pagtanggap kay Kristo, isa lang po ang mensaheng yan ng isabi ng Bible. John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God. Even to them that believe in His name. Ngayon, tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ang sabi ng Bible, ibinilang kanya na ngayon na member ng kanyang pamilya. Anak ka na ngayon ng Diyos. Saan mo tinanggap si Lord? Sa puso. Anong regalong binigyan niyo sa'yo? Regalong buhay. Ang sabi ng Panginoon na ang lahat ng sa'yo tumanggap, pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang pangalan, pananampalataya sa kanyang pangalan. Kaya nawa, sa hapong ito, yung inyo pong pagtanggap ay nanggaling sa puso. Sapagkat ang Diyos po siyang tanging nakakakita ng puso ng tao. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat Panginoon Diyos
sa mga tao nagbigay ng oras, Panginoon, upang makinig ng salita mo at naunawaan ng bawat isa ang kahalagahan, isang pangangailangan na sila ay maka-experience na mga born again. Ito po sa pamagitan lamang po ng salita mo at ng banal na Espiritu at pananampalataya sa iyo, Panginoong Isus. Lord, salamat po, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na nawa ay yung mga taong siya po'y tumanggap sa hapong ito'y makasumpo ng tunay na kapayapaan. Kagalakan, Panginoon. At kung tunay po silang tumanggap ng tiwala sa iyo, Panginoong Isus, baguhin mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Ang mga kabataan narito, Panginoon Diyos, na tumanggap sa iyo ngayon, nakinig ng salita mo, magpasimula, nawa, O Diyos, ang pagkilos mo sa buhay ng kabataang ito, upang kanilang makita ang tunay na pagbabago na dulot ng kapanganakang muli sa iyong pamilya, Panginoon. Kunin mo, O Diyos, ang lahat ng kapurihan, tagumpay at kaluwalhatian, sapagkat kayo lamang po ang narapat dulutan at pagbigyan ng ganito mga bagay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po sa inyong oras po, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong binigyan ng oras pakinig ng salita ng Panginoon.